Ibig sabihin ni Pablo, sabi niya, base sa lumang tipan, ang tao ay pinipigil na magkasala sa pamamagitan ng matinding takot. Sa lumang tipan, para ikaw ay madala sa pagkakasala, dadalay ka rin muna. Paano dadalay? Bibigyan ka ng sakit, mga sumpa, mga kahirapan. Ganun ang buhay ng Israel sa lumang tipan. Kaya mayroong Book of Judges. Pagka isa si Samson sa aklat ng mga isa si Samson sa ibinigay na para mag-lead, para alisin sa pagkatuwahagi o pag-alipin sa Israel. Ganun lang naman ang buhay nila. Parang roller coaster. Minsan nasa itaas, minsan nasa baba. Kasi pag hindi nila sinunod ng kautusan, ibabagsak sila ng kautusan, at para sila magsisi, bigyan ng tao sa Diyos, aabutin sila ng Diyos, magsusugo uli ang sip. Aalipinin sila ng ibang mga kaharian, ng ibang mga dayuhan, aalipinin sila, iiyak sila sa Panginoon. And then, pag sila ay humihingi ng habag sa Diyos, nagpapakababa, ay di magsusugo ang Diyos ng buong isa si Samson. Tapos, iyakan na naman ang kanilang buhay, tagumpay na naman, and then, malilimutan na naman nila, bagsak na naman sila, tapos, magsusugo, ihingi naman sila ng tawad, magsusugo naman ang Diyos ng buong. Pagkatapos sila sa Jepte, diba? Sila Gideon, and then, itataas naman sila ng Diyos. Sugo na ng buhay. Dinadala sila ng kautusan kung para sila tumigil sa kasalanan. Dadaanin sila sa takot para sila tumigil sa kasalanan. Yun ang paraan sa lumang tipan. Subalit sa bagong tipan ay pinipigil sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabihin niya ninyo yung pag-ibig. At dahil sa ating pakikipagkaisa, sinasabi ni Pablo na posible, subalit hindi niya sinasabing nararapat na makipag-isa ang mga miyembro ng katawan ni Kristo sa mga prostitutes. Ang mga mag-asawa sa lumang ito ay maaari maghiwalay at hindi magtagumpay. Subalit ang ating pag-iisa kay Kristo ay walang makakasira. Last week, sabi ko niyo, ang relasyon ng tao nasisira. Kaya ipinagkaloob at ipinahintulot ng Diyos sa panahon ng kautusan ni Moises na ang mag-asawa ay maghiwalay dahil sa katigasan ng iyong ulo, sabi ka ng Panginoon. Dahil sa katigasan ng iyong ulo. Kaya ipinahintulot yung paghiwalay. Pero sa totoo lang, ang talagang pamatay ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ibig sabihin sa Diyos, walang divorce. Amen. Kaya yung ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, tandaan niyo last week, ang ating pinag-aralan ay tayo sa ating pakikipagkaisa para kang ikinasal kay Kristo dahil nakipagkaisa ka. Ang Diyos ang unang umibig, tinanggap mo yung pag-ibig at nagkaroon ka ng relasyon. Kung ang mag-asawa, ang dating dalaga at binata ay nagkaisa, ikinasal sila, ipinahayag nyo sa publiko, after that ay iwanan nila yung buhay binata at buhay ng isang dalaga. Mababago yung kanilang buhay. Meron na sila ngayong relasyon at pagkatapos ay may isang tahanan at pag nabuo pa ang pamilya ay ando na yun, relasyon na yun sa pamilya. Amen? Ganon din tayo nakipagkaisa kay Kristo. Kaya sabi dyan, ang umuwi-influensya sa atin ay hindi na ang utos o yung kautusan, kung hindi yung pag-ibig ng Diyos. Siya ang unang umibig, tinanggap natin ang kanyang pag-ibig. Tinanggap po ba ninyo ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Si Kristo, yun ang pag-ibig ng Diyos. Si Jesus, ang ibinigay niya. Ang lahat ng sumampalataya, na ang meaning ng sumampalataya ay nakipagkaisa. Tinanggap at nakipagkaisa. Sabihin nga ninyo, nakipagkaisa. So, kapag ikaw ay Kristiyano, nakipagkaisa ka kay Kristo. Para nang ikinasal kay Kristo, huwag mong kalilimutan yun. Ang pinasok mo ay hindi reliyon. Ang pinasok mo ay relasyon.
Amen. Kaya yung asawang lalaki, either yung asawang babae, hindi pwedeng hindi uuwi yung sa bahay nila. Kasi meron siyang asawa, meron siyang pamilya. Ganyan din, tayong mga mananampalataya, ang buhay natin ay nakipagkaisa na kay Kristo Jesus. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6, ay hindi mo na gagamitin ang iyong katawan na to para sa kasalanan. Hindi mo na magiging buhay yun. Bakit? Kasi nakipagkaisa ka na at ikaw ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Amen. Ano sa Ephesians, sa chapter 1, ang Espiritu Santo ang seal. Patunay na ikaw ay tinanggap mo ang Diyos at ay pag-ibig at ay pagkaisa. Ang Holy Spirit ay isinugo niya. Kaya ngayon, ang templo ng Diyos ay ang ating katawan. Kaya sabi ni Pablo, huwag ninyong kakalakali ang inyong katawan sa kasalanan. Bagaman posible na magamit mo ito sa kasalanan, pero ipinapakita rin dito na hindi ka i-divorce kung sakaling ikaw ay nagkasala. Amen. Diba? Ganito kabuti ang pakipagkaisa natin ngayon sa Diyos. Sapagat ang Diyos ay walang patas ng divorce. Wala sa kanyang vocabulary yung divorsyo. Hindi kanya iiwan, hindi kanya papabayaan. Pero, hindi ibig sabihin ay may lisensya ka sa magawa ng kasalanan. Kung hindi ka pag-naisip mo na ako'y nakipagkaisa na kay Kristo Jesus, hindi ko na pwedeng, para sa isang binata, hindi na ako pwedeng magbuhay binata. Hindi na rin ako pwedeng magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat nakipagkaisa na ako kay Kristo Jesus. Amen! Ang totoo nun, pag-ibig ng Diyos ang mag-aakay sa iyo para lalong mapaglabanan mo ang kasalanan at hindi na yung tatakutin ka pa sa lumang. Kaya wala na tayo sa lumang tipan. Kasi ang motivation sa lumang tipan na utusan, takot, para ikaw ay sumunod, para ikaw ay sumamba, para ikaw ay maglingkod. Pero sa bagong tipan, pag-ibig. At mas powerful ang pag-ibig kaysa sa kautusan. Amen? Amen. Palagpakan nga natin. Hallelujah. Kaya sabi dito, ang mga kalayawan ay, ang pag-ibig na Diyos ang pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. Sa buong kalawakan. Ang kasalanan ay nawalang bisa dahil dito. Kapag nakilala ng tao ang walang takot at walang hanggang pag-ibig, ito ang magpapabago sa kanya. Kaya alam niyo, ang antidote ng kasalanan, grace, hindi law. Diba? Ang mabisang panlaban sa kasalanan ay pag-ibig, biyaya ng Diyos. Kasi napatunayan na sa lumang tipan, nagsaksi na ng bagsak. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya naman si Jesus, dahil sa kanyang pag-ibig, siya ang tumupad ng kautusan at inalis ang bisa ng kautusan para sa atin at pinalaya tayo sa kautusan para maranasan natin ang kanyang pag-ibig. Tinanggap mo ang pag-ibig niya dahil pagkaisa ka sa kanya, kaya ikaw ngayon ay may relasyon sa kanya at hindi ka na. Nasabi rin ni Paul sa Romans chapter 8, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Hindi pag-ibig natin, pag-ibig ni Kristo. Amen! Wala nang makapaghihiwalay, sabi ni Pablo. Walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Yun ang good news na dapat natin panampalatayanan. Hindi na mawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin ngayon. Pinagtibay ito ng kamatayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At kapag ito ang pinanampalatayan, araw-araw ng iyong buhay, anuman ang sitwasyon sa buhay mo, mahal ako ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na mawawala sa iyo. Iyon ang magpapalayas at bawasak sa ating mga kahinaan, sa ating mga bisyo, sa iba't ibang uri na umaalipin sa tao. Amen.
Hindi na yung ikaw ay bibigyan para sakit, para ikaw ay marunong. Hindi na yung para ikaw ay bigyan ng sumpa. Wala na tayo sa sumpa. Hindi natin kinokontra ang bagong tipan. Amen. Kaya, yun ang ating pinagpapasalamat sa Diyos. Kapag nalaman mo na mahal ka ng Diyos, na hindi ka na iiwan, yun ang magdadala sa iyo sa pagsisisi. Sabi ng Bible, ang pangagandang loob ng Diyos ang nag-aakay sa tao sa pagsisisi. Hindi yung takot, kung hindi yung kagandang loob ng Diyos, yung kanyang kabutihan. Na ngayon ay kaya tinawag na mabuting balita sapagkat tayo ngayon ay dumadanas ng kanyang kabutihan. At kapag nalaman mo na wala nang hihigit sa kanya at sa kanyang kabutihan, andun siya palagi, hindi ka naiiwan. Sabi ko nga, yun ang ilustrasyon ko yung si Apeng Talta. Okay, si Apeng Talta. Abe, yung kasama niya, hindi siya iiwan kahit na anong dami ng babae na dumating sa kanyang buhay. Kaya nung siya mamamatay na, wala lang ang hininga, ang sabi niya sa kanyang kasama, wala akong makikita kagaya mo. At ang sabi ko, tawalin mo ako sa lahat ng mga nagawa mo. Na ibigay ko sa iyo sakit, sa iyong kalooban. Hindi mo ako iniwan. Nagpapasalamat ako sa iyo. Ibig sabihin, pag naguli, na-realize at napalalunan pa rin ang kanyang kasawa, ang puso ni Apeng Talta dahil sa kanyang pag-ibig. Amen. Ilustrasyon na ngayon, kung ating mong unawain ang the best na sandata ng Diyos ay pag-ibig. John 3:16. Palakpakan natin ang mga. Hallelujah. Kaya yun yung panampalataya din ang aming panampalataya. Maraming nag-testimony na yung lagi niya ikinumpes sa kabila ng parang masasakit na mga pangyari sa kanyang buhay. Lalo niya ikinumpes na mahal siya ng Diyos, siya'y matuwid, na siya'y tagal ng bilis. Pati yung mga kahinaan, yung message na reign in life, paghali ka sa buhay na ito, ang sekreto ay lagi mo kang pinin na ito ay matuwid na hindi sa iyong ginawa dahil sa ginawa ni Cristo Jesus. At sa lahat ng panahon, lagi mo i-confess. Kaya yung communion, yan ang nagpapaalala sa atin ng the best na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Na ang pinin mong malinis na ako. Masabi nung isang testimony, sa kabila na magsumpong yung kanyang kahinaan na siya ay nalulong sa pornography at kinanyang ni si Kristo pero umiilan yung kanyang kahinaan. Nung sa panahon na umiilan yung kanyang kahinaan, sabi niya, lalong-ulong ikinukonfess na ako'y mag-wait na kung paano si Jesus gayon din ako sa sanglibutan ito. At after ng ilang buwan na lagi niyang inaakit, nakalaya siya. At ngayon ay grabe na ang kanyang buhay dahil sa biyaya na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maging sa hiling, maging sa kagalingan, ang kinin mo na ang kinin. Maging grace conscious ka at huwag kang maging self-conscious. Pag ikaw ay tumingin sa iyong sarili, ikaw ay ganito, ikaw ay ganito, ako ay ganito. Labanan mo ng pananampalataya, ako'y mag-wait na. Hindi na tayo marusahan ng Diyos, wala na ako sa paghatol. Mahal na mahal ako ng Diyos. Hindi niya mag-iiwan, hindi niya mag-papabrena. Lalo na sa panahon na ikaw ay mayroong mga pagsubok at problema sa buhay. Lalo kung ideklara na may pananampalataya na kung ano na yung ginawa ni Kristo sa ating buhay. Kaisa ka na niya. Tinanggap mo siya, kaisa ka na niya. Kaya yung 1 John 4:17, as Christ is, so I am in this world. So are we. Habang tayo na sa mundo ito, si Kristo Jesus ay nasa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Hawakis tayo ng Diyos. Amen? Talapakan natin ang Panginoon. Sabihin, hallelujah! Praise God. At maniwala kayo, grabe ang mangyayari sa ating buhay. Kaya sabi dito, ang mga kalayawan ay lumilipas. Ang mga kalayawan at lumilipas na kasiyahan sa mundo ito ay hindi na magiging napakahalaga sa iyo sapagkat natagpuan mo ang pag-ibig na higit sa lahat. Amen? Lalo sa panahon na may sakit ka, hindi lamang physical na sakit, dito sa emosyon. Di ba? Pag ikaw ay nakakaramdam ng sakit sa ngipin,
saan ka nakapokus? Sa sarili mo. Kapag merong ibang nagsasabi sa iyo ng problema, hindi mo masyadong pansin. Bakit? Nasaktan hindi ko. Amen. Ibig sabihin, pag ikaw ay naging self-conscious, kung ano yung mga problema dumating sa iyong buhay, alam nyo, hindi ka makapagbibigay ng pag-ibig sa iyo. Kasi, dadalhin ka palagi sa tumingin ka sa sarili mo. Pero kapag nagpasimula ka, napanampalataya mo na ako'y magaling na, ako ay malaya na, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, maranasan mo ang kagalingan, ang himala ng Diyos. At dahil doon, pag ikaw ay grace conscious, imbis na ang sarili mo ang lagi ng pasinin, ang papasin mo ngayon, ikaw ay makatulong at magbigay sa iba ng kalayaan dahil ikaw ay naging grace conscious. Ibig sabihin, pag ikaw ay naging grace conscious, lalo kang makapagbibigay sa iba. Hindi ka concentrate palagi sa iyo sarili. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Wala nang mga malulungkot at tugtugin ang pag-ibig. Aalisin mo na sa buhay mo yung mga kanta na nagbibigay ng kalungkot. Ano ba yun? Night, gaslight at night. Parang hinihiwa ng matalin o ng daga. Ang sabi dyan, wala na mga malulungkot na awin. Kaya may isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niyo habang buhay upang kagandahan ni Yahweh mapagmasdan. At do'y humingi sa kanyang patnubay. Ito yung sa lumang tipan. Ang sabi nito, ang pakikisa kay Kristo ang pinakamalaking dahilan kung bakit tayo ay nakahihigit kaysa ibang tao. Amen. Ibig sabihin, na ang magiging tingin mo sa sarili mo, hindi mo kakapagin ang sarili mo. Hindi ka na maiingit sa isa yung aking bahay mo sa kapwa mo. Isa, tatayin tayo sa pagpasbuti pa sila, ito. Yun ang mawawala kapag nakapokus ka sa kagandahan loob ng Diyos. Amen. Kasabi dyan, maraming mga kantang kasi na puno ng kalungkutan. May mga kantang tila umalis ang Diyos sa piling ng tao. Mga taong nauuhaw sa presensya ng Diyos. Ito lang ang isang halimbawa ng awit ngayon ng lumang tipan. Bakit? Mapapasin niyo dyan na meron siyang hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin ang tumira sa templo niya habang buhay upang ang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at tuyuhin sa kanya ng pagbuhay. Pero ngayon sa bagong tipan na totoo, ikaw ang tahanan ng Diyos na pinanaharan niya. Siya na nga ang tumahan, hindi na ikaw ang tatangan papunta sa templo sa kanya. Kundi sa lahat ng oras ang Diyos ngayon ay nananahan sa atin. Amen? Di ba? Napakaganda. At yun ay ating angkinin na may pananampalataya dahil ang Diyos ay, sabi ko nga, hindi sa sinungaling. Siya'y totoo, siya'y tapat. Ikaw na ang tahanan ng Diyos. Ano bang kaisipan ang Diyos ay malayo sa atin ay hindi na nasasaan sa kanyang kakahayagan o sa kanyang salita. Hindi siya nagtatago sa likod ng ulap. Paano tayo makasiguro? Matthew 28:20. Ano sabi ng Matthew 28:20? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Kaya sabi nyo na, nung kapitaligaran mo nakaraan, kung sakaling tayo hindi tapat, siya'y mananatiling tapat. Amen? Yun ang nagandahan sa karelasyon natin. May posibilidad na ikaw ay hindi maging tapat. May posibilidad pero hindi ka magkakapisaw sa kasalanan. Kung sakali ay magkasala, may posibilidad na hindi ka maging tapat. Pero ang Diyos ay mananatili. Tapat, hindi ka niya iiwan. Kaya niya sinabing, hanggang sa katapusan na panahon. Ano ibig sabihin? Hindi na magkayaring tayo iiwan pa ng Diyos. Lahat ng ipagkaisa kay Kristo Jesus, tandaan ninyo, sabihin nyo, wala ng divorce. Ibig sabihin noon, yung pakikipagkaisa mo kay Kristo Jesus, wala nang makapag-iiwalay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi lang, tandaan ninyo, sabi sa iyo katabi, tandaan mo. Sapat, tandaan mo. Matanda ka na.
Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan na. Amen. Praise God. Umawit ng mga bagong awit sa Diyos. Kaya ang ating awitin nga ngayon, sabi ko na sa ating mga musicians, sa music ministry, pag-aralan niyo yung mga lyrics na kakatahin niyo. Baka mamaya mayroon bang nakakaloob dyan na sa lumang tipan. Kailangan wala na. Diba? Maraming kasi ganda na kinakanta ngayon na hindi talaga puro. Kaya sabi ko, minsan kayo na mag-adjust, pagkanin nyo para mas maganda. Ang banal na espiritu ang susi upang maunawaan natin ang iwaga ng ating pakikipag-isa. Yan. So yun, sabi ko na siya yung seal. Para tayo masabing GY. Paano malalaman ang GY na Kristiyano? Nasa kanya ang Holy Spirit. Ang sabi ni Paul, kapag ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya, siya ang anak ng Diyos. Ang hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay hindi anak. Amen. Kaya, paano mo kung nangyayari sa akin ang Holy Spirit? Kung tinanggap mo si Jesus, nakipagkaisa ka sa kanya, 100% nasa iyo ang Holy Spirit. Amen. Kasi yun ang pangako ng Diyos na pag ipinanganak nahuli sa kahit ng Diyos, ikaw yung ipinanganak sa Espiritu. Ipinanganak hindi sa laman, kung hindi sa Espiritu. At hindi mo dapat maging basihan sa buhay na ito. Kailangan meron akong nararamdaman para masabi na sa akin ng Holy Spirit. Ang iyong basihan ay ang salita ng Diyos. Amen. Kaya hindi mo basihan ang iyong emosyon, ang iyong pakiramdam. Ang iyong basihan, hindi mo basihan yung may makita ka na may mabasa ka na pati, may nakita ka mabasa ka na pati. Yun ang patunay no? Salita ng Diyos. Kapag pinangako niya, sinabi niya, yun ang totoo. Amen. Sino ang nasa kanya ang Holy Spirit? Nasa ka pa, lahat. Praise God. Palapang natin ang Panginoon. Ang Holy Spirit, dapat natin maunawaan na habang kasama natin si Jesus, ang Holy Spirit ang direktang may influence sa atin. Ang Holy Spirit din ang nagpahayag sa atin tungkol kay Jesus at nagbukas ng ating mga puso upang maniwala tayo, ipahayag na si Jesus ay Panginoon. Ang Holy Spirit ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang humihikayat sa atin na maniwala sa lahat ng magagandang bagay na sinasabi tungkol kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, may magpapato sa akin at magpapaalala ng lahat ng aking sinabi. Sino yun? Ang Espiritu Santo. Siya ang magpapaalala. Siya ang magtuturo sa inyo. Siya yung ating teacher, ang Holy Spirit. Siya yung iliwan ng Panginoon Jesus para maunawaan natin ang kanyang pangako, ang kanyang salita. Ang Holy Spirit ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang umihikay sa ating maniwala sa lahat ng magandang bagay na sinasabi tungkol kay Jesus. Kung ikaw ay mahilig umawit, sino po mahilig umawit? Kahit pagandun na to. Okay lang yun. Tawag ka sa kung ikaw ay mahilig umawit ng mga lumang awit tungkol sa pag-ibig na ipagkabigo at kalungkutan, bibigyan ka niya ng mga bagong awit yan, na may pagmamahal at katagumpayan. Sapagkat siya ang iyong BFF. Ano yung BFF? Best friend forever. Amen. Siya yung best friend natin. Alin sa atin? Forever, wala kang katapusan. Siya yung ating kaibigan. Nagbibigay ng kaunawaan sa kanisa. Sa Romans chapter 6 verse 3, ang sabi ito sa Romans 6:3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ang talatalo po ito ay hindi ang bautismo tungkol sa literal na tubig. Ito ay bautismo natin kay Kristo Jesus. Ang bautismo ay nangangahulugang ilubog, immerse, tulad ng isang puting tela
puting tela. Imagine nyo. Puting tela. Na kapag nilubog mo sa kulay pula, ito ay magiging kulay na. Kulay pula. Dati tayo ay kawangis ni Adan. Noong araw, makinig kayo, ito yung engineer ng bautismo. Noong araw tayo ay lahi ni Adan. Right? Nung nagkasala si Adan, lahat ng tao na mula sa kanya, lalo na ibang tao hindi galing sa kanya, ay nagkasala na rin. May matang kasalanan. Kaya nung wala pa sa puso namin si Kristo, ito ay nakikipagkasa, tayo ay kawangis ni Adan, yung unang Adan. Sa Bible, merong unang Adan at may pangalawang Adan. Diba? Noon tayo ay kawangis ni Adan kung wala pa si Kristo. Subalit, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tinanggap natin ang Holy Spirit at tinanggap mo si Kristo, ang lahat ng nanalig kay Kristo ay sinakapan ng Espiritu Santo. Nakaintindi po ba ito? Ito yung mahirap paniwalaan ng marami ngayon. Na ang Holy Spirit ay, paano nangyayari na ang Holy Spirit ay sasabihin, 1 in a million na pagkaalam ng tao. Bihira ang sinasamahan ng Espiritu Santo. Yun ay sa panahon ng lumang tipan. Bihira ang sinasamahan at kinakasihan ng Espiritu Santo. At ang kinakasihan ng Espiritu Santo sa lumang tipan, sa English ay on them, on, hindi in them. On them, nasa ibabaw lang nila. Sa bagong tipan, in them, nasa kanilang loob. Kaya ang Holy Spirit ay nasa atin ngayon, nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Iyon ang maganda. Balik. Palakpakan natin ako. Hallelujah! Kapag tinanggap mo si Kristo, sabi ng Romans chapter 5, verse 17 up to 19, ang sabi sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan, many were made sinners. Marami ang naging mga kasalanan. Lahat ng tao naging kamukha ni Adan. Sinners. Kung si Adan ay sinner, ang lahat ng kanya magiging anak. Sinners. Ang sumunod sa talata ngayon, sabi doon, pero dahil sa pagsunod ng isang tao, by one man's obedience, sino yun? Si Jesus. Many were made righteous. Marami ang naging matuwid. Amen. Ang lahat ng nanalig sa ginawa ni Kristo Jesus na pagsunod sa Ama, sumunod siya sa Ama ay naging matuwid. Sa pamamagitan ngayon ng Holy Spirit, ito yung pinagtibay ng Holy Spirit na nasa atin. Kaya ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ngayon ay kawangis, hindi na ni Adan, na wala na ang pagiging sinner natin, at ngayon ay tayo ay namantan ng kamukha ni Jesus, si Jesus, righteous. Kaya lahat na tumanggap kay Jesus at nanalig sa ginawa niya sa krus ay naging magpiting kamukha ni Jesus. Amen. Sabihin sa iyo katabi, kamukha ni Jesus. Sabi na yung katabi, parang hirap maniwala ko. By faith. By faith. Sabi mo sa iyo katabi, by faith. Kamukha ako ni Jesus. Mas makapangyarihan. Huwag mo mamalitin yung by faith. Natin, mas matindi yung pananampalataya. Yun ang inaamin ka na. Amen? Alam mo, sabi natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Walang bayad niya, kaya ito yung good news. Yan ang ibig sabihin ng biyaya, walang bayad. Walang kondisyon. Walang requirement. Tanggapin mo na ilang faith. Tinanggap mo si Jesus, nakipagkaisa ka kay Jesus. Kaya kamukha mo si Jesus. Kaya tinanggap mo si Jesus eh. Nakipagkaisa ka sa kanya. Amen. Alam niyo yung laging magkasama? Pag nagtagal, magkamukha na. Hindi totoo yun. Nagpalit na kami ng mukha. Pero totoo lang. Ano
Ano man ang mangyari, kamukha tayo ni Jesus. Amen. Kalagtakan po natin sa mga. Hindi mo na kailangan isa-isahin kung bakit ito nangyari. Sabihin mo na lang, salamat Holy Spirit. Hindi ko sabihin, salamat Holy Spirit. Ginawa mo kung kamukha ni Jesus. Itong mukhang ito, kamukha ni Jesus. Amen. So Romans chapter 6 verse 5, Romans 6:5. English yan kasi kukuhanin natin yung mahalagang word na planted. Masabi lang 6:5, King James Version. For if we have been planted together in the likeness po yun, in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Amen. Ang talata nito ay hindi ang bautismo tungkol sa literal araw. Ang salitang planted ay dito lamang mababasa sa talata dito sa Biblia, Romans 6:5. Ang salita dito ay nagpa-excited sa mga nag-aaral ng Biblia. Magiging excited ka dyan. Kasi mauunawaan mo kung bakit kawanis ka ngayon ni Kristo Jesus. Amen. Sapagkat ito'y labis na nagpapaginhawa. Giginhawa, wow, kamukha ng Jesus. Hindi dahil sa ating gawa, dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Tinapos sa trabaho. Nagpapaginhawa. Napakagandang katotohanan na matutuklasan sa nilalaman ng salita ng Diyos. Ay, wala. Planted. Sabay na ipinanganak, parehong pinagmulan. Yun yung salita ng phonate. Phonate, magkaibang bahagi na pinagsama upang maging isa. Ha? Magkaibang bahagi na pinagsama upang maging isa. Kaya yung word na pagkaisa. Kaya, kapag kayo nakapagkaisa, katulad ka na rin ngayon. Iisa na ang puso, iisa na ang damdamin, iisa na ang pag-ibig. Dumadaloy ka. Pag ikaw naman mo na lumabas sa pananampalataya, dumadaloy na sa atin ang kaisipan. Kaya napakalaga ng pagpapalibago ng kaisipan. Kaisipan at puso, pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung sabi nga itong hindi dyan, beloved, kung kayo sa Diyos, iibigin mo yung kapatid. Amen. Hindi ka makasarili. Kaya ikaw sa Espiritu, kasi lahat tayo may Espiritu ng Diyos. Tayo lahat ay sa Espiritu. Iisa ang ating Espiritu. Kaya sinasabi ni Pablo na isang pananampalataya, isang pag-ibig, isang Espiritu. Bakit? Kasi nasa atin ang Holy Spirit. Habang pinanampalataya natin yan, mga kapatid, yung unity natin ay napupuo din kaisa ni Kristo Jesus. Kaya dahil din ang ating puso, doon siya sabi niya Jesus na ako at ang aking Ama ay isa. Amen. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon, ang sabi ni Jesus no, sa John 17, Ama, kung paano tayong iisa, ay sila'y maging kaisa din natin. Amen. Kaya tayo ay nakipagkaisa sa Jesus at sa Ama. Nang tinatay mo yung tinarbaho ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung tinarbaho niyang tinapos, ikaw ay nakipagkaisa. At yung word na planted dyan, yung meaning ng pagiging isa. Kaya ang dumadaloy sa atin ay iisang Espiritu. Yun ang hindi natin makabot ng ating unawain. Diba yung kanta? Yung na-amaze siya na ang Diyos ay nananahan sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. God, I find amazed to think the King of Glory would come to man to live within our hearts. Diba? Nanahan sa ating mga puso. Tayo ay marami. Paano kung ang Kristiyano pastor ay milyon? Milyon ang Kristiyano. Pero nasa ibang bansa, ang Holy Spirit ay nasa. Yun ang mystery. Nasa lahat ng mananampalataya. Amen. Sabi nga, ito nga yung kagandahan eh. Pag ikaw ay isang pamilya at kayo ang lahat ay Kristiyano, kaya ang puso ng mga magulang na Kristiyano, yung kanilang mga anak, hindi magaling.
yung kanilang mga anak ay maging Kristiyano din. Bakit? Kasi nasa iyo ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa anak mo, nasa bawat pamilya. Kung sakali mang magkalayo kayo, wala ka masyadong intindihin, meron kayong koneksyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Kaya, pag ikay nagpe-pray, siya nagpe-pray, lalo nang kumikilos ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Meron kang kapanatagan at kapayapaan na walang magaganap na hindi maganda sa iyong anak o sa iyong mahal sa buhay na nasa malayo. Bakit? Kasi ang Espiritu Santo ay nasa kanya din. Amen! Kaya, ito yung ating prayer sa ating mga mahal sa buhay. Ito yung the best na dapat natin panampapayagan sa Diyos na lagi natin itanangin yung ating mga mahal sa buhay. Huwag lang tayo ang ligtas. Huwag lang tayo ang pinananahanan ng Holy Spirit. Amen! Kaya sila man ay dumating din sa tunay. Sabihin nyo, tunay na pakikipagkaisa ay Kristo Jesus. Amen? Na iyon ang ating dalangin sa kanila. Na lumaki sila na maging Kristiyano din. Bakit? Magkaroon mo siya ng pamilya, wala kang alalahanin. Kung magkahiwalay man kayo, wala kang alalahanin. Bakit? Nasabi ng Holy Spirit, hindi kita iiwan. Hindi rin iiwan ang iyong anak. Lagi siyang sumasama sa atin. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. The best. The best kung bakit tayo masaya sapagkat ito yung good news. Mabuting balita. Walang hihigit dito na pinakamabuti na makukuha mo kung hindi itong ginawa ng Panginoon ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya prayer natin mga nanay, mga tatay. Prayer natin yung ating mga mahal sa buhay, mga kapatid natin. Kung tayo masiyahan na tayo lang masaya. Kung tayo masiyahan. Kaya kapag ikaw ay grace conscious, hindi ka maiinggit, maaawa ka pa. Maaawa ka kay Mr. C kahit billionaire siya kung hindi siya Kristiyano. Amen? Hindi ka maiinggit sa kapitbahay mo na parang iniwan ka na sa pagpunlan. Hindi ka maiinggit. Bakit? Alam mo, mayaman ka pa. Bakit? Kasi nasa iyo ang Espiritu Santo. Amen! Yes, God. Glory to God. Kaya yung kaibahan ng grace, conscious ka. At pag inilaharan natin magmamanifest yung blessing, little by little, sabi na salita ng Diyos, little by little, mayroong development, mayroong nangyayari pag-unlad sa buhay natin kapag tayo ay laging nakapokus kay Kristo Jesus. Kaya yan. Ang sabi niyan ay ito ang pinakamagbibig na salita tungkol sa pakikipagkaisa. Ito rin ay nangangahulugang sabay na ipinanganak o magkaparehong pinagmulan. Sa English na salita ay connect, magkaibang bahagi na pinagsama upang maging isa. Kaya nung lesson namin ng Wednesday ng pagpapanibago ng kaisipan sa kanyang extra preaching grace, sabi kasi, si Jesus ay talagang plano na ng Ama, hindi pa nililikha sa sanlibutan. Hindi pa natatag ang pundasyon ng sanlibutan ito, siya na ang itinalaga ng Ama para sa pagiging anak ng lahat ng mga tao. Kaya, yung lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus, na itinalaga ng Ama, akala mo nung araw kasi, naging option lang ng Diyos na isugo si Kristo Jesus after na bumagsak si Adan at si Eva sa kasalanan. Hindi pala. Hindi pa nililikha ang mundo ito, wala pa si Eva at si Adan, nakatalaga na sa pusong isipan ng Ama na si Kristo Jesus ang magiging daan para sa lahat na magiging anak ng Diyos. Kaya ang lahat ng sumampalataya at nakipagkaisa kay Kristo Jesus, ang sabi, hindi ka pa ipinapanganak, ay pinili ka na ng Diyos. Hindi pa nililikha ang sanlibutan ito, pinili ka na. Bakit? Dahil doon sa pakikipagkaisa mo sa biyaya ng Ama. Amen? Naintindihan niyo po ba? Praise God. Kaya yung tanong, ako, pinili na pala ako ng Diyos, pag pinapanganak, yun ay dahil sa pakikipagkaisa mo kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi diyan, sabay na ipinanganak, magkaparehong pinagmulan. Yun ang ibig sabihin ng connect, si English word. Magkaibang bahagi na pinagsama upang maging isa. Si Jesus ay puno at ikaw ay sanga.
Dalawang bahagi na pinagsama upang magkaroon ng pagiging isang buo. Dalawang bahagi pinagsama para maging isang buo. Parang yung mag-asawa. And the two shall be one. Amen. Sa ibang salin, and the two flesh, and the two shall become one. And the two flesh shall become one. Ang puno na walang mga sanga ay hindi matatawag na puno. Totoo po ba yun? Pag ang puno yung walang sanga, hindi talaga puno. At ang sanga na hindi bahagi ng puno, ay hindi sanga. Baka plastic lang yon na bibili sa ASN. Pang-dekorasyon lang na magkapasto. Di ba? Kaya ang sanga na hindi bahagi ng puno ay hindi sanga. Ito'y isang patpat lang. Ano ang ibig sabihin ito sa ating buhay? Ito ay nangangahulugan na tayo ay walang kabuluhan kung wala si Kristo. Kaya napakahalaga ng makikipagkaisa kay Kristo. Nung ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo, pinanampalatayan mo yung kanyang ginawa, yung kanyang tinarbaho, nagkaroon tayo ng kabuluhan. Kaya ang buhay mo ay may kabuluhan. Pero kahit anong yaman mo, kahit anong mga success ang na-attain mo sa buhay na ito, pero kung wala si Kristo, sa mata ng Diyos, ikaw ay walang kabuluhan. Maaaring sikat ka, kilala ka ng maraming mga tao, pero kung wala sa iyo si Kristo, kung wala sa isang tao si Kristo, marami man sa tagumpay, siya'y mananatiling walang kabuluhan. Sabi mo sa iyong katabi, meron akong kabuluhan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wala tayong magagawa nang hindi siya kasama. Yun ang sasabi ng John 5. Hindi tayo makakapamunga. Hindi lalago. Hindi tayo magiging buhay. Kaya pala ang wala kay Kristo, bagaman buhay, ay patay. Sabi mo sa iyo katabi, buhay na buhay ako. Hawakan mo pa. Huwag mo lang tipisilin. Ito ay matagal nang naranasan maging nung una pang panahon. Yung mga alagad, mga apostol, sila'y nagkaroon ng bunga at nagkaroon ng kabuluhan ng kanilang buhay. Boring ba ang pagiging Kristiyano? Hindi. Ang pagiging Kristiyano hindi na boring. Bakit? May kabuluhan ang buhay. Yun ang hindi nauunawaan ng relihiyon. Sa iba, ang pananampalataya, kapag nasa relihiyon ang pananampalataya, boring. Kaya hindi sila masaya na dumaan doon sa bahay-sambahan. Boring! Bakit? Walang kabuluhan ng buhay kasi hindi lubusang naunawaan ang pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Pero pag naunawaan mo ang pakikipagkaisa kay Kristo Jesus na dadaloy sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, dadaloy sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, dadaloy sa iyo ang pabor ng Diyos, dadaloy sa iyo ang tagumpay ng buhay, lagi kang may pag-asa. Saan ka mapupunta? Hindi mo makikita sa essence to, wala kang mabibili. Nakabuluhan ng buhay na ginawa ng pagkipagkaisa kay Kristo Jesus. Amen! Wala pa kami natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya, asabi dyan, ang magandang balita ay hindi natin kailangan gumawa ng anuman upang ang panibagong buhay ay mangyari. Kailangan lang natin tanggapin ito. Tanggapin lang natin ang ginawa ni Kristo Jesus. Pag-aralan mo kung ano namin mga ginawa ni Kristo, tanggapin ito ng buhay. Upang tayo ay makabahagi, nasa na ngayon? Sa kanyang banal na katangian ay ang mabuhay lamang na kaisa ni Jesus. Amen? Alam niyo yung pakikipagkaisa? Tinapos na trabaho, ginawa na tayo matuwid. Tanggapin mo yun, matuwid ka na. Dahil hindi naman ikaw ang nagawa, libre yun. Tanggapin mo, pinatawag ka na, binalal ka na. Tanggapin mo, wala nang bisa ang kasalanan sa iyo. Kung sakali mang ikay nagkamali, paano yung, pastor, meron ako mga pagkakamali. Kung ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus, wala nang bisa kung sakali mang ikay magkamali. Amen. Kasi wala na tayo sa ilalim ng batas ng kautusan. Tinubos na tayo ni Kristo Jesus sa sumpa ng kautusan. Baka may mangyari sa akin dito, wala nang mangyayari sa iyo. Panagpalatayan mo
makipagkaisa ka sa pinahalagahang ginawa ni Kristo Jesus sa ating buhay. Amen! Praise God! Maaari mong sabihin na ikaw ay nagsusumikap upang magkaroon ka ng bunga. Itigil mo na ang pagsusumikap mo. Hindi mo tungkulin na magkaroon ng bunga. Pasin niyo ito ha. Hindi mo tungkulin na ikaw ay magkaroon ng bunga. Kundi ang mga bunga ay nasa iyo na naka-implant sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya yung fruit of the Holy Spirit, kasama na ng Espiritu Santo, siya'y magmamanifest pag iyon iyong pinanampalatayanan. Hindi ikaw ang magsusumikap. Pananampalatayanan na lang, lalabas siya ang magmamanifest. Habang pinanampalatayanan mo sa iyong buhay, na hindi ikaw ang gagawa ng bunga, ang gagawa nito ay ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Amen! Ang bahagi mo lamang ay ang pagtiwalaan siya. Pagtiwala ka lang. Napakahalaga po mo ng magtiwala. Napakahalaga. Huwag mong iaalis yung pagtitiwala. Minsan, sisirain ka ng nakikita ng iyong mata. Naoobserbahan mo sa paligid mo. Nakikita mo sa, napapakinggan mo mga pangit na balita. Sisirain ka para ikaw ay huwag manampalataya o magtiwala. Pero huwag kang patatanga. Ito yung sinasabi ko kanina. Hindi ko masama ang manood. Hindi ko masama ang makinig ng balita. Pero mag-ingat po tayo. Para mag-ingat, baka doon ka maakay ang iyong puso't isipan ng iyong napapakinggan, napapanood. Pero minsan sabi ko sa mga bata, hindi masama ang manood, baka mamaya matatangay kayo ng iyong napapanood. Amen. Kaya imbis na ikaw, okay, makinig ka ng balita, pero alis agad ang focus dyan. Palagi ikaw ay nakapokus sa magandang balita na tinapos na ni Kristo Jesus sa ating buhay. Amen? Kung gagawa ninyo, laging makinig. Meron tayo ngayon, kung meron kayong wifi, gamitin niyo ang inyong wifi sa pakikinig ng mga mensahe ng mga grace preacher. Kung meron kayong mga, ano ba tawag doon? Meron kayong iPad ba tawag doon? Oo. Tapos ay lagi kaysa sa ang mapapakinggan mo ay mga ibang bagay, yun ang the best. Kasi patitibayin mo yung iyong isip at iyong puso sa panalangin kahit na minsan nangyayari may mga problema, ikaw na tayo mga problema, may nakakarating, ikaw tayo nakikita, hindi ka basta-basta makakalahin. Kaya yung pagtitiwala sa ginawa ni Kristo Jesus, lalo itong tumatatag habang ikay nakikinig at nagtitiwala sa ginawa ni Kristo Jesus sa iyong buhay. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Maniwala kayo. Magiging maganda ang buhay, magiging masaya. Kaysa ang nakikita mo, matatangay ka na nakikita mo. Nakakasuya yung tao mo. Nakakasuya yung mukha mo. Kaya ikaw, suya ka na. Hindi mo lang ang mukha mo, nakakasuya na rin. Kasi, nadalakning. Kaya kaysa ang wangis doon, maging wangis mo, lagi kang makinig ng salita ng Diyos. At magiging ang wangis ni Kristo ay magmamanifest. Yung kalwalhatian ng Diyos ay magmamanifest sa iyong buhay. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Colossians chapter 2 verse 6. Hindi na tayo magwawakas. Pero hindi pa wakas. Sapagkat tinanggap ninyo si Kristo Jesus. Tinanggap niyo ba si Kristo Jesus? Bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ang isang tao na may asawa na nagpapatuloy na mamuhay bilang isang binata o dalaga pa ay hindi tunay na mararanasan kung ano ang pagpapala ng isang may asawa na. Ito, yun. Grabe itong revelation dito eh. Ang isang tao na may asawa na nagpapatuloy sa pamumuhay bilang isang binata o dalaga pa ay hindi tunay na mararanasan kung ano ang pagpapala ng isang may asawa. May blessing ang pag-aasawa. Amen? Masaya po ba kayo sa inyong asawa? Amen. Mga nanay, masaya po ba kayo? Amen. Mga tatay, masaya po ba kayo? Amen. Mga dalaga, wag muna. Kung hindi dapat, wag muna. Okay. So, hindi mo na ma-enjoy yung blessing ng may asawa.
Tulad din ng isang Kristiyano na hindi nakipag-isa kay Kristo. Yun. Meron palang maaari siya sumisimba, pero talagang hindi pa nakipagkaisa kay Kristo. Sabi niyan, ay hindi maranasan ang mga pagpapala bilang kaisa ni Kristo. So meron po palang blessing pag ikaw ay nakapagkaisa kay Kristo. Siyempre naman, doon lang ang susi ng tagumpay sa buhay. Tunay na tagumpay sa buhay. Ang bagong buhay ay kailangang ipabuhay. Ito ay kailangang ipahayag. Ipabuhay, lakaran mo, i-confess mo. Kaya pagka ay na yung tukso, pag sinasabi mo lagi ako'y matuwid na dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, hindi yun tatalam. Kaya ang the best na antidote sa kasalanan, maging grace conscious ka at ipahayag mo ang ginawa ni Kristo Jesus sa iyong buhay, sa ating buhay. Amen. At kung sakali na ikay bumagsak sa kasalanan, lalo mong i-confess para yung epekto noon hindi ka matangay at agad ikaw ay mabalik sa katotohanan ginawa ni Kristo Jesus. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga pag itong ipabuhay, ito ay kailangan ipahayag at magkaroon ka ng kasiyahan dito at gawin ang mga bagay hanggang sa puntong makikita ito ng mga hindi mananampalataya at magdidilalas tungkol dito. Makikita nila. Pag nangyayari sa kanyang buhay, gano'n. Pag nangyayari sa buhay mo, gano'n. Kasi naninindigan ka sa ginawang tagumpay ni Kristo Jesus para sa bawat isa sa atin. Kaya talaga naman hindi pwede hindi magmamanifest yung kapangyarihan dahil ginawa na ng Diyos sa atin. Amen! Wala ka na makikita ang gabes na kapangyarihan kung hindi yung ginawa ni Kristo Jesus sa bawat isa sa atin. Paano tayo makakapamunga sa ating mga buhay? Huwag tayong magsumikap. Ang bunga ay kusang magkakaroon at ito'y lumalaki. Huwag tayong gumawa ng mga pamamaraan o sariling pagsisikap upang mangyari ang mga bagay nito. Ibig sabihin, huwag kang umasa sa sariling lakas, self-effort o abilidad. Hayaan mo na ang abilidad ng Diyos na nasa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang iyong pagtiwalaan. Huwag tayong gumawa ng mga pamamaraan upang mangyari ang mga bagay sa pamamagitan ng ating lakas at pagkaunawa. Kapag ginawa mo ito, makakalikha ka ng isang Ismael. Kapag ikaw ay nagsariling sikap, ang tao ba nagkakaroon ng, kapag may tiyaga, may ginagawa, wala kang masama doon. Pero kapag ang inasahan mo ay yung sarili mong lakas at hindi ka laging magtiwala na ang Diyos ang gagawa, kasi minsan na mabibigo ang tao. Meron tayo okay, meron siya na-accomplish, pero may kabiguan din. Pero kapag ikaw ay nanalig sa Diyos, ito ang tunay na tagumpay. At ang bunga nito, hindi galing sa iyo sa sarili kasi hindi ka magmamayabang. Alam niyo yung Ismael, yon ay self-effort. Yon ay bunga, naging anak ni Abraham, bunga sa pagtitiwala sa natural at hindi pagtitiwala sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Magtiwala ka lang. Amen? At makikita natin, maniwala kayo, grabe ang mangyayari sa buhay mo. Makikita mo, dadalo din ang tagumpay. Unti-unti. Hindi ka titingin sa natural. Gagawin mo, magtiwala ka sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo dahil sa pagkikaisa mo kay Kristo Jesus. Ito ang napakaganda sa buhay. Na itong pagkikaisa kay Kristo Jesus, ipamuhay natin. Panampalatayaan natin. Ang pagkikaisa kay Kristo Jesus, lagi nyo nakatingin sa ginawang tinapos na trabaho ni Kristo. Ano yun? Pinatawad ka na. Mahal na mahal ka na ng Diyos. Iniligtas ka na. Ikaw ay kaisa na sa Kanya at hindi na kayo pwedeng maghiwalay. Ang tingin mo yan, panampalatayaan mo, lakaran mo sa iyong buhay, i-confess mo. Kahit ano ang sabihin ng ibang tao, ang pinaninindigan mo ay ang pangako ng ginawa ni Kristo Jesus na tinapos niya sa krus ng buhay. Amen? Amen. Palpakan po natin ang tao. Ayun, pagkawin mo natin mga position.
Ngayon, mga kapatid, pagtiwalaan natin sa ating buhay, hindi ka dapat umasa lamang sa iyong sarili.